5,000 pesos pambili ng bagong smartphone at gusto mong meron siyang 50 megapixel na rear camera, samahan na rin natin ng 32 megapixels na front-facing camera. Ito na nga ba yung hinahanap mo? Ang Infinix Hot 40i na meron ding high capacity battery? Well, sa video na to, aalamin natin kung worth it bang bilhin to para sa price tag na 5,000 pesos. Sa body naman ng Infinix Hot 40i, gawa lang siya sa plastic. Yung kanyang sides is parang yung finish na ginawa dito is stainless pero plastic lang rin yan. Sa sides naman makikita natin dyan yung volume rocker button at yung side mounted na fingerprint scanner. Tsaka sa likod naman nito guys, no, match siya na plastic. Maganda naman yung kanyang feeling kasi nga smooth siya hawakan at hindi naman makikita or mararamdaman yung pagka-oily. Tsaka ayun nga, fingerprint resistant siya para sa akin. At yung logo ng Infinix, glossy siya pag nare-reflect ng ibang angulo. Yung color nga pala nito is palm blue, kaya maganda yung kanyang kulay pag nag-ship sa ibang angle. Sa bottom part naman, makikita natin dito yung 3.5mm na headphone jack at yung microphone, then yung USB Type-C na port, tapos yung single firing na loudspeaker. Sa display naman ng Infinix Hot 40i, meron tayo ditong 6.56 inch 720p display. Yes guys, 720p yung kanyang display. Hindi man lang 1080p pero guys, okay lang yan dahil IPS LCD naman siya na merong high refresh rate na 90Hz at yung peak brightness na 480 nits. Pwede na rin at acceptable kasi bumawi naman yung Infinix dito sa kanyang high refresh rate. Sa platform naman ng Infinix Hot 40i, out of the box, naka Android 13 na tayo dito. At yung kanyang chipset na Unisoc T606. Yung Antutu score na nakuha natin dito is 247,367. Para sa akin, mataas-taas na rin yun or medyo fair na din para sa kanyang pricing. Kung iisipin nyo rin, no, 5,000 lang rin. Pero yung na-experience ko naman dito guys, no, yung mga daily apps na ginagamit natin is hindi naman siya lag. Minsan lang ako nakaka-encounter, like sobrang rare lang. Pero overall guys, yung experience nyo dito sa kanyang performance is very smooth. Pero again, depende pa rin yan sa paggamit nyo, no, kung meron kayong heavy apps na ginagamit. Sa battery naman ng Infinix Hot 40i, meron tayo ditong 5,000 mAh na battery capacity. At kaya rin niyang mag-fast charging hanggang 18 watts. At since meron siyang 5,000 mAh na battery, pwede rin natin itong gawing power bank dahil compatible yung device ito sa reverse charging.
eto finally sa camera na tayo. Ito yung pinagmamalaki ng Infinix sa Hot 40i na to, yung kanyang main camera. Sa main camera, naka 50 megapixels na tayo dito. Kung babalikan nyo yung previous model nito, tinignan ko naka 13 megapixels lang. Meron din siyang secondary camera na auxiliary lens, which is para sa akin nakakatulong lang siya sa pag-detect or pag-compute ng depth effect, no, sa portrait mode. Kaya rin ito mag-shoot ng 1080p at 30 fps. So narito yung mga ilang camera shots na tinake ko using Infinix Hot 40i. So kayo na rin mag-judge kung pasado ba yung quality sa taste nyo. Ito naman guys yung rear camera ng Infinix Hot 40i, 1080p at 30 fps. I-test na rin natin yung autofocus niya, no, sa ganitong senaryo. So kung medyo bright talaga, no, nahirapan mag-focus. Ayan, di siya makapag-focus sa subject. Pero ito tap to focus ko. Yun, medyo mabagal pa rin. Isa pa. Ayun, isa pa. Ayun. So hindi ganun kabilis. Let's say guys, no, gagamitin nyo tong smartphone na to for vlogging. Gagamitin nyo yung rear camera para separate yung pang-record nyo. Hindi nyo gagamitin yung main phone nyo. Okay, so ito yung kanya magiging quality. Ayan, so expected na yung quality is parang average lang. Halatang mobile phone lang na pinang-record. Pero again guys, no, kung gusto nyo lang naman talaga na ma-separate yung pang-video nyo, is pwede na rin naman to. Diba? So again guys, kayo pa rin mag-decide kung better ba quality camera niya or hindi. So, let me know guys. Sa front-facing camera naman tayo guys, no, meron siyang 32 megapixels. Kung ikukumpara mo sa previous model niya na Hot 30i, is naka 8 megapixel lang yun. So dito pa lang, no, masasabi mong nag-upgrade ka na sa camera system talaga. Meron din siyang dual LED flash, no, na magagamit mo rin, no, na notification kung full charge ka na. At yung kanyang front-facing video kaya lang rin mag-record ng hanggang 1080p at 30 fps. So ito rin yung sample para dun. Ayan guys, ito nga pala yung video quality ng front-facing camera ng Infinix Hot 40i, 1080p at 30 fps. Ayan po yung pinakasagad na pwede nating ma-record dito sa smartphone na to. So ayun, kahit sa rear camera niya is about 1080p lang. Hindi kaya mag-shoot ng 2K, no. So, budget phone lang naman, no? But still, ganito yung kanyang pinaka-quality. Ayan, so una ko napansin dito is, no, yung kanyang front-facing camera is wide. Hindi siya kagaya ng ibang smartphone na parang ganito lang. But ito, no, yung layo ng kamay ko is normal lang, about siguro 12 inch away or isang ruler. So, napaka lang rin nun, lapit, kung tutuusin. So, ayan guys, ano masasabi nyo sa front-facing camera ng Infinix Hot 40i? Pwede ba siyang pang-vlog? So let me know guys in the comment. Ayan guys, at hanggang dito na lang po yung video natin para sa Infinix Hot 40i. So para sa next video natin, gagawan po natin ng review at unboxing yung Infinix 030 4G. Di ko alam kung kailan pero nagagawa na ako ng video doon. So abangan nyo na lang guys. So ihuhuli nating gawa ng review yung iPhone 15 kasi flagship phone siya. So until next time guys, see you. Make sure na mag-subscribe pala kayo. Thank you.